Good morning to all. Happy Wednesday, everyone. Sana po happy na kayo kasi last day ngayon sa Ramadan, bukas Eid na. So, happy tayong lahat na mga kadama kasi makarelax na tayo at hindi na tayo sagad sa trabaho, di ba? So, kung sa akin lang, happy ako sobra kahit hindi pa matapos ang Ramadan kasi next month uwi na ako ng Pinas. So, kailangan ko na mag-rest sa Pilipinas kasi napagod kasi ako sobra. Hindi pa ako naka-recover na 100% sa operasyon ko sa abdo. Tinanggal kasi yung abdo ko kasi ang laki ng bato sa abdo ko. So, yun lang na masabi ko sa inyo, mag-ingat tayong mga Pilipino, hindi tayo kakain ng masyadong dami ng oil kasi pagkakain ta ng dami ng oil, yun ang cause sa bato sa abdo. So, hirap kasi pag wala ka ng abdo tinanggal na kasi pagkakain ka na kahit kaunti ng oil, so iba ang pakiramdam mo tapos parang na mag-LBM ka. So, hirap talaga. Pero, mas okay na lang na natanggal kaysa pumutok pa yung bato na mag-cause ng masama sa katawan ko. So, hindi naman ako na 100% na naka-recover pa kasi pag uwi ko sa bahay galing sa opera, sabi ng doktor, 3 weeks ako bed rest. Pero, hindi naman na natupad. Kasi alam mo na dito sa abroad na pag hindi ka magtrabaho, so yung amo natin nakasimangot. So walang kahit isang araw lang na naka-bed rest ko, talaga hindi natupad. Sayang lang binigay sa doktor na sick leave. Sinulat-sulat lang ang sick leave pero wala palang basbas sa mga amo natin. So mag-ingat tayo, wag pabayaan sarili natin, kailangan natin na take care ta sa sarili natin, sa health. Kasi pag tayo magkasakit, kahit bago pa tayo naoperahan, wala silang pakialam kung mabinat ka, kung maano ka. So, hindi nahiya yung amo ko na naoperahan ako. Hoy, bes, pagka-varnish labas. Kasi hindi naman katulad dito sa Pilipinas na maoperahan ka, mag-stay ka pa ng 3 days, 4 days. Dito, pagkabukas, labas ka kaagad. Pero, alam mo ba yung amo ko pagdating sa bahay, sabi niya, hugasan mo to kasi daming hugasan. Hindi siya naawa sa akin na kalalabas ko lang ng hospital. Yun ang masabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Kailangan na labanan natin yung amo natin. Hindi tayo na tahimik lang. Kasi nakasulat naman sa kontrata natin na may obligasyon nila kung may sakit tayo, kailangan mag-rest. May off day tayo, kailangan tuparin nila. Hindi naman tayo na napunta dito na gawin nilang robot. Patayin nila ang sarili natin. So, kailangan natin na mag-take sa sarili natin. Pag hindi, nako, tayo ang mahirapan. Hirap kasi pag may magkasakit tayo na umuwi ng Pinas. Hindi naman na hanggang sa Pilipinas na yung amo natin suportahan tayo sa pang-padoktor natin. So, kailangan din natin mag-rest. Kailangan natin araw-araw ang trabaho natin 8 oras lang, sabi ng doktor. So, pag dito, sus nako, ako mag-umpisa na alas 5. Alas 5 ng madaling araw. At saka, matapos alas 7 ng gabi. So, ilang oras. Talaga, ang sakit ng binti ko sa kakatayo. Pati likod ko. Ang sakit na sobra ng galaw sa katawan ko. Talagang makapanghina. Pero, inisip ko na lang kung hindi ko to gawin, wala naman akong naipon pang pera kasi
may binabayaran akong sasakyan. Pero soon, kung matapos ko na, so mag-stay na ako ng Pilipinas. Mas mabuti pa mag-business tayo sa Pilipinas na sarili natin. Kasi pag gusto tayo mag-relax, makarelax tayo. Hawak natin ang oras. Hindi katulad dito na kahit may sakit ka, hawak ka nila. Gawin ka nilang robot. Akala nila sinasahuran tayo nila. Kahit nahimatay na tayo, napagod na tayo, wala silang pakialam. So, ingat-ingat tayo mga kabayan ko na katulad ko na katulong. So, God bless sa ating lahat ng mga OFW dito sa Qatar. So, happy ako kasi next month uwi ako na sa Pinas. Bakasyon lang ng 2 months. See you soon, my family, and God bless you all. Mag-ingat kayo lahat. Bye-bye.